TVS Apache RTR 310cc. Ang brand nga po na TVS is nagmula nga po sa bansang India at alam naman natin guys na kilala din po ang TVS dito sa Pilipinas kasi nga guys meron nga pong nagdi-dealer ng mga motorcycle ni TVS mula nga po sa India to dito sa Pilipinas at dini-dealer nga po ito ni Wiltech. At madami na din po sa ating mga kababayan guys ang nakapag-try nga po ng brand na TVS na maggamit nga po ng mga motorcycle nila. At isa lang po ang sinasabi nila na meron din naman talagang kalidad po ang mga produkto ni TVS Motorcycle. Kikitaan talaga guys natin siya ng napakaangas nga po na physical appearance, samahan mo pa sa kanyang more on aggressive looking, and syempre guys kapag nga po nakita mo ang kanyang side view, makikitaan mo nga po siya ng pagka-DNA ni Street Fighter V4S ni Ducati. And pagdating naman po sa kanyang headlight, talagang kapansin-pansin guys na medyo nga po nakuha niya rin ang DNA ni MT-09 na Yamaha, kaya talagang makikitaan mo ng napakaangas nga po and aggressive looking ang motorcycle na ito kasi makikita mo nga po sa motor na to na meron nga po siyang dalawang DNA na napagkapareha sa dalawang napakaangas at aggressive na hyper naked bike na nagmula nga po sa mga kilalang motorcycle brand. May maangas na front view, samahan mo pa sa kanyang unique nga po na handlebar na sakto lang para sa isang street fighter na naked bike. Talagang kung sa itsura guys, wala ka na talagang masasabi sa kanya. Masasabi mo din talaga na maangas at maporma ang naked bike na ito. Samahan mo pa sa kanya nga po magagandang color combination, and meron din po siya mga technology na nilagay na talaga naman po makikita mo lang sa mga liter bike. Sa physical appearance guys, talagang wala ka na masasabi sa kanya. Goods na goods talaga, napakaangas po talaga ng pormahan niya. Ngayon, kamusta naman kaya sa kanyang engine specs, ang kanyang mga features at ang kanyang nga pong mga technology na nilalagay? Sulit nga ba talaga ang Apache R3R 300cc ng TVS Motorcycle? Ngayon guys, pag-usapan naman po natin kung ano-ano nga ba ang dapat nating abangan sa motorcycle na ito. Pag-usapan natin ng kanyang specs, features at kung gaano nga ba ka-unique at kaangas ang mga nilagay na technology sa kanya. Ang TVS Apache R3R 310 nga guys is kargada po ng 312.12 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder 4-stroke. Ito nga po guys is naka liquid cooled sa kanyang cooling system, at pagdating po sa kanyang fuel system, siya naman po is naka fuel injected. And syempre guys, pagdating po sa kanyang camshaft, siya po is naka dual overhead cam with 4 valves. Meron nga po siya guys na fuel tank capacity na 11 liters, at pagdating naman po sa kanyang fuel consumption, kumukonsumo nga po ito ng 35 km per liter. Kaya guys, matipid pa rin guys ang isang 300cc na ito na hyper naked bike guys, para makitaan natin siya ng fuel consumption na 35 km per liter. Syempre guys, meron na din po siyang mga safety features. Pagdating nga sa kanyang braking system guys, both na nga po ito na naka disc brake, and meron nga po siyang features na ABS o anti-lock braking system, dual channel ABS guys. Syempre guys, switchable nga po ang ABS nito. Then meron din po siyang mobile connectivity, yung parang pong sa Y-Connect ng Yamaha. Pwede mo nga pong i-connect ang iyong smartphone sa motorcycle na ito. Meron po siyang riding modes. Ang riding modes niya nga po is 5. Una nga po ditong mode is track, pangalawa yung rain, pangatlo yung sports, pang-apat yung urban, at pang-5 nga po yung super moto. Ngayon guys, meron din po itong features na cruise control. Alam naman natin guys na isa ito sa unique na features. Ito nga po yung features guys na cruise control, na kahit nga po hindi ka na pumiga sa iyong throttle, basta nga po naka-maximum lang po, halimbawa sa 60 kph ang iyong motorcycle, tas sinit mo po ang iyong cruise control, mananatili lang man po sa takbong 60 kph ang motor mo, para din po makapagpahinga ang kamay mo sa pagpiga sa throttle. Meron na din po itong navigation, and syempre guys, pagdating po sa kanyang ilaw, lahat nga po ng kanyang ilaw is naka-LED na nga po lahat. Syempre pagdating po sa kanyang speedometer and odometer, same na din po siya na naka-digital panel gauge. At dahil nga po guys nakadesenyo ang motorcycle na ito na bilang isa nga pong Street Fighter hyper naked bike, meron na nga din po ito guys na features na quick shifter. Isa nga po sa pinakamagandang features, lalo na nga po kung ang motorcycle na ito is gagamitin nyo po sa racetrack. Pagdating naman po sa kanyang clutch guys, ginagamitan nga po ito ng wet multi-plate 7-plate design RT slipper clutch. Meron din po ito guys na features na slipper clutch, kaya makakaasa ka guys na malambot nga po ang kanyang clutch lever. Pagdating nga po sa kanyang ignition guys, matindihan nga po ito dahil ginagamitan nga po ito ng dynamically controlled integrated high energy ignition system. Isa nga sa pinagmamalaki ng
TBS guys, yung sa motorcycle na ito, yung kanya nga pong 6-speed gearbox na meron nga pong soft at malalambot. Tapos guys, pagdating po sa kanyang bore, meron nga po itong sukat na 80mm at pagdating naman po sa kanyang stroke, meron po itong sukat na 62.1mm at pagdating po sa kanyang compression ratio, meron po itong 12.17:1. Ngayon, pag-usapan pa po natin ang kanya pa pong mga kaukulang features. Meron nga po ito guys na electronic throttle control. Meron din po siyang glide through technology, meron po siyang voice assist, meron siyang DigiDocs, meron po siyang crash alert, meron po siyang GoPro control, meron siyang smart helmet connectivity, and meron po siyang features na race telemetry. Ngayon guys, kamusta naman po sa kanyang power output? Pag-usapan nga po natin ang kanyang maximum power at ang kanyang maximum torque. Pagdating nga po sa kanyang maximum power guys, meron nga po itong 35.6 HP at 9,700 RPM, and meron naman po siyang maximum torque na 28.7 Nm of torque at 6,650 RPM. Kaya sa power output na yun guys, saktong-sakto na rin po para sa isang 310cc na naked bike na meron pong malakas at hindi ka din mabibitin na performance. Para nga guys sa kanyang performance guys, kaya niya nga pong mahit ang kanyang top speed sa bilis na 150 km/h at ang kanya nga pong 0 to 100 kph guys is kaya niya nga pong mahit ang kanyang 100 kph in just 7.19 seconds. Pag-usapan naman po natin ang kanyang mga suspension. Pagdating nga guys sa kanyang front suspension, ginagamitan nga po ito ng upside down 41mm diameter na suspension na makakaasa ka nga pong mayroong maganda pasok sa kurbada. Samahan mo pa guys sa kanya nga pong rear suspension na ginagamitan ng solid die-cast aluminum swing arm directly hide monoshock preload adjustable. Pagdating nga guys sa sukat ng kanyang mga gulong, meron nga po itong sukat sa unahan na 110/70/17 at sa likuran naman po is may sukat na 150/60/17. At syempre guys, ang kanya nga po guys na mga wheels is ang ginamit nga po na materialis is alloy. Sama mo pa guys sa kanyang frame na ginagamitan nga po ng hybrid with trellis and cast frame split chassis. Ang kanya nga po mga gulong guys is naka-tubeless na, and syempre pagdating nga po guys sa kanyang safety features, bukod nga po sa ABS o anti-lock braking system, meron din po itong TCS o traction control system. Dito sa Pilipinas guys, si Wheeltech nga po ang nagdi-dealer ng mga motorcycle ni TBS. Kaya kung ilalabas po yan dito sa Pilipinas guys, may chance nga po na ilabas yan dito ni Wheeltech sa pangalan pa rin po o sa brand pa rin po na TBS. Kaboy, dadalhin ba o ilalabas ba yan dito sa Pilipinas? Well, yan ang tunog-tunugan guys. Ngayon guys, kung may update po, may kinalaman dyan, agad ko din po kayong sasabihan. Ang TBS Apache R3R 300cc guys, Sigma Alligator 250cc. Ang Sigma nga po na pangalan guys, ito po yung pangalan ng brand ng motorcycle na ito, Sigma Motorcycle. Kung titignan mo nga guys ang physical appearance ng motorcycle nito, makikitaan mo nga po yung kanyang headlight na kahawig nga po ng KTM Duke 390 or KTM Duke 200cc na bagong version po ni KTM. Talagang napakaangas po ng physical appearance ng motorcycle nito. Samahan mo pa po sa kanyang bulky body shape and slim tail part na talaga naman pong nagbibigay angas and futuristic design sa kanya. Kapansin-pansin nga guys sa kanyang braking system, lalo na nga po sa front brake nito, na kahit nga po nasa 250 lang po ang kanyang engine displacement, makikitaan pa rin po na meron siyang malakas na stopping power dahil meron nga po itong dual disc na braking system sa kanya. Syempre guys, equipped na din po ito ng ABS o anti-lock braking system, at sa likuran naman pong bahagi ng kanyang braking system, naka-disc brake din po ito at meron din po itong ABS o anti-lock braking system. Kapansin-pansin guys na ang motor nga po na ito, kung titingnan, siya nga po is nakahanay sa Street Fighter Hyper Naked Bike, pero makikita nga po natin sa kanyang handlebar na medyo nga po upright position ito, kaya makakaasa ka guys na meron po itong relaxed na body posture, lalo na nga po kapag ito ay gagamitin mo sa long ride. Talaga pong malilis po ang pagod mo dito dahil meron nga po siyang wide na handlebar na makakatulong nga rin po sa iyo sa relaxation, and samahan mo pa sa kanya nga pong manlapad na handlebar para nga din po madali po ang kanyang maneuver, lalo na nga po sa mga traffic situation, para hindi ka nga po mahirapan sa kanya. Kung titignan nga natin guys ang kanyang tindigan, makikitaan mo talaga guys nang mayroon nga po siyang aggressive looking sa kanyang physical appearance. And syempre guys, kahit nga po hyper naked bike siya nga po guys is meron din pong aerodynamics design. Kapansin-pansin po yung kanya mga pairings na talaga pong napaka-sharp nito. Ang motorcycle nga po na ito, ang Sigma Alligator 250cc, is available nga po guys sa bansang India. Doon pa lamang po inilabas ang motorcycle na ito. Kaya kung titignan guys, makikitaan talaga natin na napakasulit po talaga ng mga motor na inilalabas sa India. Talaga kung titignan guys ang kanyang disenyo, ang masasabi mo din talaga na isa nga po ito sa napakaangas
kaangas na hyper naked bike na nasa 250 cubic centimeter engine displacement lamang. Syempre guys, alam ko pong napapansin nyo din po na ang motorcycle na ito is kahit nga po nasa 250cc lamang po, ang kanya nga pong makina is naka dual cylinder na. Alam naman natin guys na kapag naka dual cylinder ang isang motor, meron nga po itong bulky at napakalakas na sound na talaga naman po pag hinataw mo sa kalsada, pumupunit talaga ang kanyang sounds. Usapan naman natin ang engine specs ng motorcycle na ito at kung meron nga ba talagang kalidad ang kanyang makina. Kasi guys, iniisip ng ilan na China bike nga po ang motorcycle nito. Alam nyo ba guys na ang engine nito is dinisenyo po ng Socon Motors USA. Yes po, ang nagmanufacture nga po ng kanyang engine is nagmula nga po sa USA. Kaya hindi po talaga basta-basta guys. Ang engine po na ginamit dito, magandang engine platform nga po ito, kaya meron din po talaga siyang sulit at kalidad pagdating sa kanyang makina. Ang Sigma Alligator 250cc nga guys is meron pong 250 cubic centimeter engine displacement. Ito nga guys is naka dual cylinder, naka dual overhead cam with 8 valves, and ito nga guys pagdating sa kanyang cooling system, siya po is naka water cooled, and syempre guys pagdating naman po sa kanyang fuel system, siya po is naka EFI o electronic fuel injected. Makikita natin guys na ang kanya nga pong valves is 8 valves po talaga guys, na ang makina po ng motorcycle ito is talaga naman pong napakasulit, napakalakas din po talaga. And guys, pag-usapan naman natin ang iba pa po niyang mga specs. Pagdating nga guys sa kanyang suspension, ito nga guys is ginagamitan po ng pangmatindihang suspension na meron nga pong suspension sa unahan na inverted fork suspension, at sa likuran naman po is ginagamitan nga po ng monoshock na meron nga pong napakaangas at kalidad at matibay na swing arm. Pagdating nga guys sa kanyang mga ilaw, siya nga po is naka full LED na nga po, samahan mo pa sa kanyang maangas nga po na DRL light na kung titingnan nga po sa kanyang unang tingin, makikitaan talaga natin na ang kanyang headlight is kahawig na kahawig nga po sa KTM Duke 390. Samahan mo pa sa kanyang panel gauge na naka full digital na nga po, na makikitaan din po na meron nga po magagandang disenyo ang kanyang panel gauge. Teka boy, ilalabas ba sa Pilipinas ang motorcycle na yan? Kung may update guys, may kinalaman nga po sa tanong na yan, agad ko din po kayong sasabihan. Ganito kaangas na 250cc na Street Fighter Hyper Naked Bike, at ito nga po guys na si Sigma Alligator 250 Kymco K-Rider 400cc. Ang motor na ito guys is nabuo sa pamamagitan nga ng collaboration ni Kymco and Kawasaki. Yes, kung sa unang tingin guys, talaga namang makikitaan mo na may himas ito ni Kawasaki, ang K-Rider 400cc. Well, ano ba ang meron sa motor na ito? So, yun ang ating pag-uusapan guys, no? Kargada nga ang motor na ito ng 399.1 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, dual cylinder, dual overhead cam with 8 valves, naka fuel injected and naka liquid cooled. Pagdating sa kanyang engine specs guys, talagang mapapansin na parang same spec siya sa Kawasaki Z400. Well, tama po kasi, ang engine po kasi ng Z400 at K-Rider ay iisa lamang po. Katulad nga ng una ko nabanggit, ito kasi ay collaboration ni Kymco and Kawasaki. Kaya ang nilagay na engine kay K-Rider 400 ay ang engine din na nakalagay kay Kawasaki Z400. Ang kanyang compression ratio is 11.0 by 1, at pagdating naman sa kanyang maximum power, ito nga ay mayroong 40 HP at 9,000 RPM, at merong maximum torque na 37 Newton of torque at 7,000 RPM. Meron siyang 15 liters fuel tank capacity at may taas na 810mm ang kanyang seat height. At meron siyang 165mm naman ang kanyang ground clearance. 120 by 70 by 70 naman ang sukat ng kanyang gulong sa unahan. At 160 by 60 by 70 naman sa likuran. Same na po sila na naka-tubeless. At para naman po sa kanyang safety features, naka-dual disc brake na sa unahan and single disc brake naman sa likuran. And same po sila na naka-ABS na, kaya karagdagang safety features ito sa motor na K-Rider 400cc ni Kymco. Konting history guys, may kinalaman kay K-Rider 400 ni Kymco. Well, 2016 nga nagsimula ang production ng motor na ito na ipinakita sa masa. Pero sa bansang China nga lang ito naging available noong taong 2017. At mula nga doon is natigil ang production ng bike na ito. Pero ngayon ngang 2022 is muli nilang ibinalik ang production ng motor na ito, kaya is a good news. Kasi sino ba naman ang di mai-inlove sa ganang klase kagandang naked bike? Sobrang unique, magandang design, napaka-bulky at mas aggressive looking at magandang bodyworks. Kaya tsak talagang papatok ito sa mga mahihilig sa mga naked bike na
rider. Karagdagang features guys, lahat nga po ng ilaw niya is naka LED na po. Naka full digital na din ang kanyang panel gauge. Inverted port na din ang suspension nito sa harapan na isa sa nagustuhan ko sa kanya. Unlike kay Z400 ng Kawasaki na hindi naka-inverted port. Sa mga ganan pa naman kasing klaseng motor guys, talagang lalong nangingibabaw ang ganda ng motor kapag naka-inverted port ang suspension. Siyempre, naka-adjustable monoshock naman ang suspension nito sa likuran. At siyempre, mas kinagandahan na din sa naked bike na ito is meron na din siyang built-in USB charging port na usually kasi guys is sa mga scooter and maxi scooter and ADV bike lang natin nakikita ang ganitong klaseng features. Kaya okay na din to para di na rin malolobatan ng cellphone mo sa mga bawat long ride mo. Kaya check na kapag ito nga guys is ilalabas na sa market, sobrang maaapektuhan ang ibang brand ng motorcycle dahil sa kakaiba din talaga ang motor na ito and i-recommend ko talaga ito para sa'yo. Sure ako na okay at sulit na sulit ito and sa tingin ko naman is di na din lalayo ang presyo nito sa mga ibang 400cc naked bike na karival ng brand na Kymco. FB Mondial Fiega 125cc. Ang super hyper naked bike nga na ito guys is kargada po ng 124 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke single cylinder dual overhead cam with 4 valves, naka EFI o electronic fuel injected and siya is naka liquid cooled engine. Sa specs pa lang guys, grabe, sulit na kaagad, yung tipong hindi pang 125cc na karaniwan nating alam. Sukat nga po ng kanyang compression ratio is 12.0:1. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang power output. Meron nga po siyang maximum power na 14.7 HP at 9,700 RPM and meron naman siyang maximum torque na 10.5 Nm of torque at 8,000 RPM. Sa kanyang power output guys, di talaga masasabi na pang 125cc ito dahil na rin sa parang pang 150cc na ang mga specs ng engine niya and sa kanyang power output. 133 kg nga po ang kanyang bigat guys and syempre tsak na matutuwa na naman ang mga malalakas kasi sure po ako na masisibak nyo ang 125cc na ito. Uulitin ko po 125cc na ito. Sobrang bulky nga po ng bike na ito. Isa nga po sa nagpaangas sa kanya yung Benz ng 3 hiwa na ito na lalong nagpa-aggressive design sa kanya at sa tangke niya guys na napakalaki no at kaya nga pong magkarga ng 9.5 liters kaya pwede sa malalayong ride. 750mm nga po ang kanyang seat height at meron naman siyang 190mm naman sa kanyang ground clearance na sakto lang para sa isang 125cc na hyper naked bike. 110/80/19 ang sukat ng kanyang gulong sa unahan at naka 130/70/70 naman sa likuran. Ngayon, pag-usapan naman natin guys ang kanyang braking system. Naka disc brake nga po ito sa unahan and sa kanyang likuran and meron na po siyang safety features na dual channel ABS o anti-lock braking system. Naka full LED na po ang kanyang mga ilaw and kapansin-pansin nga po ang disenyo ng kanyang headlight na parang hawig sa motor ni Suzuki. Yes naman, kasi nga guys ang nagdesign nga po ng motor na ito ay si Rodolfo Frascoli na nagdesign nga din po ng motor na Suzuki Katana, kaya di katakataka na hawig ang Fiega 125cc sa itsura ng mga super hyper naked bike ni Suzuki. Makikita sa design ng bike na ito sa likurang bahagi na highlights nga po sa kanya yung kanyang undernet para nga po mabuhay ang highlights na ito. Sa rear fender na nga po nakalagay ang kanyang plate holder para dagdag angas na din. Meron na din siyang winglet, hindi para sa dagdag forma lang. Purpose ng winglet na ito is para nga po mapanatili ang stable ng bike habang nagdadrive ka, lalo na kapag nasa high speed situation ka. Naka underbelly exhaust na din ang kanyang design sa kanyang tambucho para din mangibabaw ang ganda ng highlights ng kanyang swing arm. Very compact talaga ng design ng motor na to. Pagdating naman sa kanyang mga suspension, naka gold inverted fork nga po ito sa kanyang unahan and sa likuran naman is naka adjustable monoshock kaya makakaasa tayo na maganda ang play ng mga suspension nito. Pagdating naman guys sa kanyang presyo sa European market, ito nga is nagkakahalaga ng 4,400 euros na kung direct po nating i-convert sa Philippine money, ito po ay papatak sa presyo na 251,000 pesos. Well, malino na kung bakit malabo pa itong dumating dito sa atin. Pero malay mo, baka magbago ang ihip ng hangin. Kaya kapag may update, agad ko kayong sasabihan. Kaya masasabing isa sa grabe ang motor and hyper naked bike na ito, ang FB Mondial Fiega 125cc.
Raider 125 ng TBS. Ito nga po ay merong 124.8 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 3 bulbs. Parang bago kung titignan yung 3 bulbs, pero meron na pong 3 bulbs sa TBS at yun ay parang normal sa kanilang mga motor, kaya asahan nating maganda ang ibibigay nitong performance. At ito pa ang isa sa magandang features niya dahil siya po ay naka-fuel injected na. At ito pa guys, sa kanya nga pong cooling system, siya po ay naka-air and oil cooled. Sa kanya namang compression ratio, siya po ay naka 10.3/1. Kamusta naman sa kanyang power? Ito guys ay mayroong 11.3 HP at 7,500 RPM with a maximum torque na 11.2 Newton meter of torque at 6,000 RPM. May kalakihan na din po ang kanyang tangke na kaya nga pong magkarga ng 10 liters fuel tank capacity. At ito pa ang isa sa sulit dito dahil sa sobrang tipid sa gasolina, dahil kaya nga nitong magtagal na umubos ng 59/67 km per liter. Sa kanyang seat height guys na meron nga pong taas na 780 mm at naka-tubeless na din po ang mga gulong nito. Sa harapan ay meron nga pong sukat na 80/100/17 at sa likuran naman is 100/90/17. Syempre sa isang motor hindi mawawala ang tanong na ilan ba ang top speed niyan. Well guys, ito nga daw ay kaya nga pong mahit ang 99 kph, pero para sa akin masasabing kaya pa yon mahigitan. Depende na lang yan sa hinete, no? And syempre 125cc pa din naman ito, kaya ibibigay lang nito kung ano ang nasa displacement niya. Either kung kakargahan mo ang makina nito, pero syempre dahil sa sports naked bike ito, nakadesenyo siya sa chill ride and long ride. And inirecommend ko ang motor na to doon sa mga rider na may hilig sa adventure ride at sa mga rider na may hilig lamang po sa mga chill ride and pang service. Hindi ko ito nire-recommend sa mga rider na mahilig sa racing. Kaya kung ikaw na magsasabi na ano ba yan, ang bagal, uulitin ko, hindi ko nire-recommend to sa'yo. Isa nga din sa maganda dito is yung kanyang full TFT digital panel gauge. Nakita naman kung gaano kaganda ang pagkakadesenyo at sa kanyang mga ilaw na naka-LED na. At lalo pang inangasan at ginandahan ang disenyo sa kanyang front and tail light. Sa unahan, kita na napaka-unique ng pagkakadesenyo. Medyo may pagka-classic ang design. And ang design naman nito sa likuran ay parang taillight nga ng Ducati Panigale. Isa pa sa magandang feature guys is yung meron siyang TBS Smart X Connect system. In another term, meron siyang smartphone connectivity. At kakaiba na din ang 125 na motor na ito dahil meron na din po itong riding mode, ang Eco at Power Mode. Kung gusto mo ng full power performance ng bike, ilagay mo siya sa Power Mode. At kung gusto mo naman ng service and city drive lang, ilagay mo naman siya sa Eco Mode. At tulad nga ng nabanggit ko, pwede talaga ang motor na to para sa trabaho, lalo na doon sa mga kababayan natin na nagdi-delivery rider dahil meron na po siyang built-in USB charging port. Pagdating sa kanyang suspension, sa front naka-telescopic port at sa likuran naman is naka-monoshock. Isa din ito guys sa maganda sa kanya. Karaniwan kasi guys sa mga ganang design ng bike at ganan kababa na engine displacement, ang shock niyan sa likuran is naka-dual shock absorber, pero sa kanya nga is naka-monoshock na. Kaya aasahan nating bibigyan ka ng magandang play ng suspension nito, lalo na kung papasok ka sa kurbada sa daan. Isa pa sa magandang features guys is meron nga siyang ISS o idling stop system. Ito nga yung features na kapag nakahinto ang motor at hindi mo binibigyan o pinipihit ang throttle sa loob ng 5 seconds, kusang mamamatay ang kanyang engine. At kapag nga pinihit mo na at nilagay mo na ng gas, ito nga ay kusa na siyang aandar. Maganda din ang features na to lalo na kung ipang long ride mo ang motor na to dahil may mga times na may stoplight, kaya tiyak na makakapagpahinga din ang makina. And ang Raider 125 ng TBS guys is meron nga pong dalawang variant. Yung isa nga po ay yung disc at yung isa nga po ay yung drum. Yung disc po ay yung preno sa likuran nito ay naka-disc at yung namang isa ay naka-drum brake. At hindi nga sila parehas ng presyo dahil sa pagbabago na yan. Ang presyo nga ng same disc brake is nagkakahalaga po ng 87,469 Indian rupee. And kung i-direct nga po natin na i-convert dito sa Philippine money, ang presyo na yan is papalo nga po sa halagang 59,000 pesos. At doon naman sa isang variant, yung naka-drum brake ang
preno sa likuran, ito nga po ay nagkakahalaga ng 82,953 Indian rupee na kung direct nating i-convert sa Philippine money, ito nga po ay papalo sa halagang 57,000 pesos. Kung titignan nga guys, siya nga ang pinakamura, no? Napakamura nga sa halagang ganan. Wala kang mabibili na sports naked bike, pero syempre guys, yan po ay presyo pa lang sa India. Ngayon, if dadalhin yan dito sa Pinas, syempre asahan nating may kaukulang dagdag na yan. Sa motorcycle na ito, ang TVS Raider 125 talaga ang masasabi mong sulit na pagdating sa kanyang specs at lalo na sa features niya, no? Dito sa Pilipinas ay meron na pong TVS brand at naglalabas din sila ng mga motor na di natin aakalaing ilalabas dito sa Pinas, katulad na lang ng TVS Apache RR 310. Kaya sa motor na yan, walang malabo na ilabas din yan dito dahil din sa sulit at swak naman ang Raider 125 ng TBS, and bebenta din ito dahil sa small cc lamang siya, natiyak na maa-afford ng ating mga kababayan. Sa itsura talaga ng motor na ito, masasabi mo talaga nakakaiba at meron talagang originality pagdating nga sa kanyang front at tail. Talagang masasabi mong kanyang-kanya, at ang TBS ay kilala na rin talaga sa sulit at may kalidad na produkto ang kanilang inilalabas na mga motorsiklo. Kaya tsak na kapag inilabas ito dito sa Pilipinas, talagang ibebenta talaga ito ng sulit din sa masa. Alam naman natin na ang ating mga kapwa rider dito, ang hinahanap din nila ay yung pasok at swak din talaga sa budget nila. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat. Ichi boy. Thank you.